Naipresentang muli ang lahat ng ebidensya mula sa magkabilang panig. Nailatag na ang mga argumento na maaaring kumuha ng guilty verdict o acquittal ang isang akusado. Mananaig kaya ang hustisya sa kasong ito? Siyempre may mga magulang na umaatras dahil ayaw nilang mapahiya yung kanilang mga anak, lalo na kung sensational yung kaso. Kasi ito, lumabas ito sa dyaryo na-televise din ito So yung mga magulang talagang umaatras dahil natatakot sila, ma-expose sa media yung mga bata tapos makilala, yung mga bata pa ang nahihiya. Pero dapat sa mga kasong ito, yung nambibiktima, yung kriminal, yung dapat ang hiyain, huwag yung mga bata. Subalit, maging si Atty. Malyonga ay nagkaroon ng agam-agam at takot para sa kaso. Initially, parang idadoubt mo din pagdududahan mo din yung mga ebidensya dahil dun nga sa pananalita niya, yung kaugalian niya, parang hindi makasakit ng tao ito Pero paano mo mapagdududahan ng ebidensya na mga letrato ito, na siya rin ang kumuha, na kasama niya yung mga bata, kasama niya yung mga pinagtatali-tali niya, pinagkakadena niya, siya'y nahuli doon mismo ng NBI kung saan yung mga bata ay nakahubad at nakuha yung mga letrato na ebidensya na siya rin ang kumuha. Nung panahon na yon, wala pang kaso ng child pornography, but that would fall under child sexual exploitation or acts of lasciviousness. So doon namin kinaso. That would warrant a non-bailable criminal offense. The court finds the accused guilty of all the charges against him. Dahil sa dami ng mga kaso is a maximum of 40 years in prison. Ang kasong ito ay magsilbi siya ng halimbawa na dapat ay maging mas mapagmatsyag ang mga magulang sa kapakanan ng kanilang mga anak upang hindi makalapit ang isang Hisayoshi Maruyama sa ating mga pamilya. Buti na lang namatay si Maruyama in prison noong 2007. Kayo ang dapat gumabay sa inyong mga anak. Huwag niyong ibibigay ang responsibilidad sa ibang tao, sa mga dayuhan, sa mga doktor at sinasabi pa, katulad nitong si Dr. Maruyama, pathologist ako. Ako'y opisyalis ng Boy Scouts of Japan at Boy Scouts of the Philippines. Huwag niyo lang basta-basta papasukin sa inyong tahanan. Patunay ang tinalakay nating kaso na hindi lahat ng mukhang mabait ay tila anghel na dapat natin pagkatiwalaan pagdating sa ating mga anak. Sa huli, tayo mga magulang ang unang sandala ng ating mga anak. Lalo pat sila ay mga minor de edad pa lamang. Hindi naman masamang magtiwala sa ibang tao. Subalit, mahalagang maging mapagmatsyag at maingat